Hey guys! Welcome sa Freelance Buddy Channel. Today, pag-uusapan natin paano kayo kikita ng 15,000 pesos in 1 week. So, i-discuss ko yung work at paano kayo makakakuha ng client sa specific na job na to. Realistic to siya guys, di ko kayo binobola, nagawa ko na to before at kayang-kaya nyo to as a beginner. So ako nga pala si Luis, 8+ years na ako sa freelancing at ang niche ko ay Amazon PPC at account management. So ang isang paraan para kumita kayo ng 15,000 pesos ay through Shopify website development. Kahit yung main work ko ay Amazon, noon nagsa-sideline actually ako gumawa ng mga Shopify websites, e-com websites. Kasi na-notice ko na in-demand talaga tong work na to. If napanood nyo yung previous video ko about sa easy and in-demand jobs for beginners, na-mention ko doon ang Shopify customer support. Dito naman is Shopify website development. At again, perfect tong job na to for beginners. So maraming client na need ng e-commerce website at ang pinaka-popular na platform ngayon ay Shopify. So either alam na ng client na Shopify ang gagamitin niya or ikaw mismo ang magsasuggest na Shopify na lang ang gamitin nyo. So fun fact, ang rostans.com at saka smappliance.com ay gawa gamit ang Shopify. As a beginner, pwede kayong mag-charge ng $200 to $300 per website. At kaya nyo tong i-set up in a week, even in a day nga. Lalo na pagkabisado nyo na yung work. Hindi nyo kailangan maging IT graduate, may knowledge sa software, etc. para makabuild ng magandang Shopify website. Ang Shopify mismo ay marami silang website templates, merong free at saka paid. At need na lang i-set up based sa needs ng clients mo. So ang client ay need ng tulong mo kasi marami silang ginagawa. Sila yung nagsusource ng products, nagipag-usap sa supplier, yung inventory, yung logistics. So need nila ng tulong sa website aspect. Tapos although madali lang siyang i-set up, is time consuming pa din ito para sa isang client na maraming ginagawa at merong work pa. So kayo ang tutulong sa kanila para ma-build ang kanilang dream website. So marami kayong resources, meron sa YouTube, ang Shopify mismo ay magaganda ng mga templates, kailangan na lang i-edit, at marami dyang website na pwede nyong di naman i-copy like 100%, pwede kayong ma-inspire sa ibang website. So marami talaga kayong ways para makagawa ng website as a beginner kasi nga through template lang siya at wala kayong kailangang i-code. Tapos guys, don't worry, itong mga client na to, usually meron lang silang one product or maybe 1 to 3 products. Rarely na mag-hire yung client na maraming products sa beginner din. Usually mag-hire na sila ng mas mahal, yung mas may experience na. Tayo, ang target natin ay yung client na nagsaside hustle lang na let's say 1 to 3 products. Kasi limited pa ang budget nila at willing sila mag-hire ng beginners. So paano ba kayo makakakuha ng client? So before kayo maghanap ng work is I highly suggest gumawa muna kayo ng portfolio sa Canva, free lang gumawa doon. At again, meron na dong templates ng mga website templates actually. Pero mag-start na kayong pag-practice ng gumawa ng magandang website. At ang samples nyo ay ideally meron kayong sample ng homepage at may sample kayo ng product page. At meron kayong sample na one product lang, for example, yung meron talagang star product at meron din kayong sample nung meron silang, let's say, 3 products or meron maybe 5 products, meron silang slightly marami yung catalog nila for the same product. Maybe clothing or yung may sizes at saka colors. Para mas mapakita nyo yung design skills nyo. So, pwede din kayong gumawa ng either minimalist or yung mas complex na design. So, basically, ipakita nyo anong kaya nyong gawin. Para ma-imagine na ng client ang website nila through your portfolio. Tapos, bonus guys, is gumawa kayo ng Loom video explaining your process. So for example, ipakita nyo sa Loom video isang website as i-explain nyo yung rationale bakit ganun yung design. So after nyo matapos yung portfolio is pwede na kayong mag-start pag-apply. Maghanap kayo sa onlinejobs.ph at saka upwork.com. At guys, tuwing mag-a-apply kayo ay dapat customized siya, hindi yung generic na parang hindi talaga binasa yung job description. Custom, kung ano yung mga sinulat nila na importante, i-address mo yon sa application mo at i-include mo yung portfolio mo. Hindi pwede na grabe ang sales talk nyo tapos walang proof kasi beginner pa kayo, walang review yung profile nyo. At sure ako guys na yung ibang applicant, lalo na yung may mga experience, is madali lang makapag-link ng portfolio nila. So, wag kayong magpatalo kasi dyan pa lang, rejected na agad ang application nyo. At ito guys, since beginner pa nga kayo, mag-bid kayo ng mas mababa. Pero hindi ibig sabihin nito, for example, maraming gusto ng
maraming gusto ang client, maraming graphics, maraming products, tapos ang gustong ibayad is $200 lang. Ideally, huwag niyong tanggapin yon kasi parang abusado tong client na to. Dahil later on, possible meron pang scope creep. Scope creep meaning marami na silang i-add na mga work na wala naman sa usapan. Tapos $200 pa rin yung payment. So guys, try nyo to, Shopify website development. Pag-aralan nyo through YouTube. Gumawa kayo ng portfolio through Canva at actually pwede kayo mag-sign up ng free trial sa Shopify website para ma-explore nyo yung platform. At again, pag mag-apply kayo, custom talaga siya. At yung bid nyo is ideally mas mura talaga kayo. Hindi naman yung super mura na parang ma-abuse na kayo as a newbie. So hopefully nakatulong tong video na to guys. Please like, comment, and subscribe to support my channel and see you sa next video. So thank you guys and good luck!